Kamusta mga tagapakinig? Tawagin niyo ako sa pangalang Lito. 22 anyos. Nakasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Ang aking ibabahaging kwento ay hango sa aking karanasan nang ako'y naninilbihan sa simbahan noon. Bata pa lamang ay pangarap na ng aking mga magulang na manilbihan ako sa simbahan. Kaya naman, elementary level pa lang, siguro mga 11 years old ako nung time na yon, ay sinali na nila ako sa isang choir group sa simbahan malapit sa amin. Noong unang mga araw ko sa pag-choir ay naging mahiyain ako. Bihira makipag-usap sa mga ka-member. Pero habang tumatagal, natuto na rin akong makisama sa kanila. Isang araw ng pagpapractice namin ay sinabihan kami ng aming leader na lumipat daw kami sa 3rd floor para daw hindi makaistorbo. Kasi sinabi yun ng leader namin kasi ang regular schedule ng practice namin ay sa pagitan ng 7 p.m. hanggang 10 p.m. Kaya siguradong makakaistorbo kami pag doon kami sa 1st floor nag-practice. Nung araw ding yun, habang kami ay nasa kalagitnaan ng practice, ay may napansin akong nakatayong malapit sa may hagdanan. Isang batang halos kasing edad ko lang. Madungis siya, nakatingin sa amin. Nagtataka ako kasi gabi na yon. Siguro mga 9:30 na at sarado na ang simbahan. Kaya imposibleng may tao doon sa bukod sa mga taga-simbahan. Tinapik ko yung ka-choir ko para ituro ang madungis na bata. Pero nung paglingon ko, bigla na lamang itong nawala. Siguro guni-guni ko lang yun, sabi ko sa sarili. Kaya nung time din yun, binaliwala ko na lang muna. Baka rin kasi siguro taga-simbahan din yung bata na yun, kaya ganun. Ilang linggo pa ang lumipas at napansin ko ang aming mga leader ay nag-uusap-usap ng nakakatakot na experience sa simbahan. Sinasabi nila na may kung ano daw na mga multo ang nagpapakita doon. At ang madalas na makita nila dito ay isang black lady daw. Nasa isip ko nung time na yun kasi bata pa ako. Imposible yun. Simbahan to. At walang multo ang makakapasok dito. Hindi na rin ako nagtanong sa mga leader namin kasi usapang matatanda at nakakahiya makiusap. One time sa practice ulit namin ay naulit na naman na makita ko ang batang madungis. Pero sa pagkakataong to ay nakatayo siya sa dilim sa kanto ng room na pinagpapracticean namin. At ganun din ulit ang nangyari nung lumingon ako. Biglang parang bulang nawala ang batang aking nakita. Kaya ako nung time na yun, pagkatapos ng practice, nagtanong na ako sa leader namin at ako'y nagsabi, "Sir Carlo, sino po ba yung batang lalaki sa likod habang nagpa-practice tayo kanina? Kilala niyo po ba siya?" Tanong ko. "Ano? Wala namang bata sa likod habang nagpa-practice tayo," sagot niya. "Sir, meron po.
Doon siya nakatayo malapit sa madilim na kanto ng room, sa likod ng parteng walang ilaw. Pagkatapos kong magsabi, ay nagbulong-bulungan yung mga leaders namin, sabay balik ulit sa akin. Lito, wag mo nang pansinin yun. Siguro bukas ang third eye mo. Basta sa susunod na makita mo ulit yun, wag mo na lang pansinin. Mas lalo akong nagtaka. Paanong bukas ang third eye? Multo ba yung nakikita ko? Gulong-gulo ang isip ko. Pero hinayaan ko na lang. Wala namang mangyayari kung mag-iisip ako ng mag-iisip. Hanggang sa dumating ang point na may napapansin na din yung mga leader namin. Sabi nila, may naririnig daw silang kakaibang tunog sa taas ng building. Parang may mga taong nag-uusap kahit wala namang tao sa loob. Mas lalo kaming nagimbal nung one time ay naranasan namin na sobrang nakakatakot. Ito yung time na kailangan naming matulog noon sa simbahan kasi may misa noon kinabukasan ng 3:00 ng umaga dahil may event sa simbahan noong mga panahon na yun. Habang kami ay natutulog na magkaka-choir, ay may napansin kami mga 11 PM na ng gabi. Ilan sa amin ay nagising kasi merong isang ingay o boses na hindi maintindihan sa taas ng aming building. Maya-maya pa ay nawala ang kakaibang boses at napalitan ng isang yabag na papalapit ng papalapit sa amin ang tunog. Lahat kami ay natakot at sabay bukas agad ng ilaw. Nung pagbukas ng ilaw ay natigil ang yabag, kasabay nitong nawala ang mga tinig o boses na hindi maintindihan. Pero napansin ko na merong isang anino na hugis tao sa may gilid ng pinto noon. Hindi siya bata, hindi siya matanda. Isa lang siyang madilim na parang anino na nakatayo sa pinto. Maya-maya, pagkatapos ng ilang segundo, ay agad din itong nawala. Natakot ako, pero wala akong pinagsabihan nito. Tanging si Sir Carlo lang sa aming choir member ang aking pinagsabihan. At tulad ng dati, sinabi niya sa akin na bukas daw ang third eye ko. Simula nung araw na yun, ay takot na akong mag-isang maglakad sa simbahan dahil sa nangyari. Kung sino man ang batang nakikita ko o kung sino man ang aninong nakita ko sa pinto, ewan ko. Ang alam ko lang ay bukod sa akin ay wala nang ibang nakakakita sa kanila sa buong choir team. Maraming salamat mga katropang kababalaghan. Bago kayo umalis, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button para sa susunod pang mga kwento.